And good afternoon po sa ating lahat mga kapatid. And it's my joy to share the Word of God sa inyo pong lahat. And kumusta po kayo? I hope and I pray na lahat po tayo ay nasa maayos. Then at the same time ay nararanasan po natin at nakikita yung pagkilos at kabutihan po ng Panginoon sa mga buhay po natin. Ngayon po, I just want to share something to all of you na galing po sa salita po ng Panginoon. Kung meron po kayong mga Bible, anyway, pwede kayong magkape-kape habang nakikinig po tayo ng salita po ng Panginoon. Let me read 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Basahin po natin. Sabi dito, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Verse 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. And I pray, Lord God, na Lord, kausapin mo kami ngayong araw po na ito. Dalangin ko, Panginoon, kung sino man, Lord, sa mga nakikinig o yung mga nanonood, Lord God, o yung mga dapat makarinig ng salita mo ngayong hapon po na ito. Lord, buksan mo yung puso namin at tulungan mo kami, Panginoon, na tanggapin, Lord God, yung mga salita mo ngayong araw po na ito. We invite you, Holy Spirit, to move among us, Lord God, this afternoon and give us wisdom and fresh understanding. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Let me share itong 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. No? Ano nga ba yung nagtula kay Paul? Diba? Kung bakit niya ba sinulat? Alam natin na Paul was a man of God and he is a very anointed servant of the Lord. And we can see how the Lord used him mightily sa along the way ng buhay niya, kung paano siya sinamahan ng Panginoon. Alam nyo, itong 2 Corinthians, naalala ko when I was high school, ito yung, iyak ako nang iyak sa loob ng church kasi binabasa ko yung mga pinagdaanan ni Paul sa paglilingkod niya sa Panginoon, kung paano siya nakaranas ng mga matitinding persecution, then yung kumbaga, parang gusto ko sabihin, parang pinagmukhang maduming basahan si Pablo habang naglilingkod siya sa Panginoon. Sa dami ng ng mga experiences niya, no? Pero in spite of that, ay may kita natin yung buhay ni Paul as a good example and also a great encouragement to all of us to continue serving God kahit na mahirap yung mga pinagdadaanan. Yung title ko po ngayong araw ay Do Not Lose Heart. Okay, sa verse 1 kasi, binigyan din ng emphasis ni Paul. Sabi niya, therefore, since through God's mercy, we have this ministry, we do not lose heart. Okay? Kumbaga siya sabi ni Paul na kami ay hindi kami nawawalan ng, hindi kami nawawala sa katinuan, no? Hindi kami napanghihinaan ng loob. May tanong lang po ako, have you ever experienced to lose heart? Naranasan nyo na po ba yun na masiraan kayo ng loob or anything na mga pinagdaanan ninyo sa buhay po ninyo? Or kahit ngayon may pinagdadaanan ka, naranasan mo na ba na parang halos masira na yung loob mo dahil sa mga problema na pinagdadaanan mo ngayon, no? I hope and I pray na itong salita ng Panginoon ay magsilbing kalakasan po natin. Alam niyo po, as the time goes on, ay nakikita po natin yung mga pagbabago sa paligid po natin, no? Sometimes we are getting pressure and getting stressed, di ba? Kumbaga, iniisip natin na paano ba kami sasabay sa panahon na to? Kumbaga, ay nakatingin tayo sa mga bagay na nakikita natin. And then sometimes, ito yung bagay na nagdudulot sa atin ng pagka-pressure, ng pagkalito, pagka-stress, di ba? O kaya, gusto mo na tong gawin kasi ito yung bagay na nagtutulak sa'yo para gawin. Pero sabi ni Pablo dito, no, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. No? Akala ko nga, miyembro to ni Ed Lapis. Joke lang. No, day by day. Ngayon, may kita natin, no, yung sinasabi ni Pablo dito na though we are
sabi niya dito sa verse 16, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Kasi the ministry of Paul was a missionary, and this ministry is the ministry of reconciliation, and his ministry is to preach the gospel. No, kumbaga going into all the world and preach the gospel to all creation. Ito yung ministry ni Paul. Alam nyo, nasulat kasi ito ni Pablo dahil sa tindi ng mga pinagdaanan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Napakahirap ng pagiging full-time, no? Yung calling na galing sa Panginoon, it is not a bed of roses. Pero sa kabilang banda, sinasabi ni Paul, kahit na nanghihina kami physically, okay? Pero yung espiritu namin, araw-araw ay pinapalakas ng Panginoon. Pinapatibay kami ng Panginoon. Kaya alam nyo, minsan, no, yung ministry, nakakapagod naman talaga yan eh. Physically, minsan, dadanas ka ng burnout, dadanas ka ng pagkapagod emotionally, dadanas ka ng, minsan parang gusto mo nang mag-quit, o kaya gusto mo na lang lumayo, gusto mo na lang umayo. Pero sabi ni Pablo, kahit na kami, dumadanas kami ng persecution, o kaya napapagod kami physically, outwardly, nakikita kami ng mga tao na nanghihina kami, pero spiritually, habang sumusunod kami sa Panginoon, ay lumalakas naman kami lalo. Diba? Lumalakas naman kami lalo. Parang ano lang yan eh, parang kung naranasan nyo na mag-fasting, di ba, pag nag-fasting ka, mahina ka physically, pero lumalakas ka spiritually. Ganun po yung paglilingkod po sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, hindi kami nasisiraan ng loob. Okay, hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil sa kabila ng mahihirap na pinagdadaanan namin, nananatili kaming nakatayo dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon. Yun yung sinasabi ni Paul sa verse 1. Di ba? Ayon sa awa ng Diyos, hindi kami nasisiraan ng loob. Hindi kami nawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, madami pong maraming mga Christian, no, ay lahat naman tayo may mga problema, may mga pagsubok sa pinansyal, o kaya marahil may sakit ka ngayon, physically, may problema ka sa family mo ngayon, may mga pagkakataon po ay kumbaga, nanghihina tayo, kaya nalilito po tayo. Pero sabi po ni Pablo dito sa verse 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. May binanggit dito si Paul yung salitang momentary. Ibig sabihin, hindi ito panghabang buhay. May mga pinagdadaanan tayo, pero hindi ito panghabang buhay, kapatid. Lahat ng bagay ay may katapusan. Sabi ni Paul na momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Na darating ang araw, after ng mga suffering natin dito sa mundo, no, ay tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan at tayo ay makakasama ng Panginoon sa presensya niya. Though may mga pagkakataon na gusto na nating umayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dami nating tanong minsan sa Lord. Kumbaga, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit may mga pinagdadaanan ako, may mga problema ako. Kumbaga, kung kailan nag-aapoy ako sa pananampalataya, tsaka naman ay nakikita ko yung mga challenges sa paligid ko, sa family ko. And sometimes it weakens me. Pinangihina ako nitong mga bagay na pinagdadaanan ko. Pero sabi ni Paul sa verse 18, for him to remain standing before God, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Sabi ni Paul, yung paningin namin, okay, ay hindi nakatuon sa mga bagay na nakikita. Ito yung sinasabi ni Pablo, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ito yung tinatawag na pananampalataya. Di ba sabi sa Bible sa Hebrews chapter 11 verse 1? Sabi doon, now faith, sabi doon, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. E din nasabi sa Bible na hindi kinalulugdan ng Diyos ang tao na walang pananampalataya dahil lahat ng lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Kumbaga, yung sinasabi dito ni Pablo na kahit hindi kami nakatuon sa mga bagay na nakikita dito sa mundo. Kasi sa ngayon, yung mga tao, yun yung focus ngayon Lalo na, di ba, yung pagdami ng mga social media influencers,
Kumbaga, dahil mga tao, every time na makikita nila, itong mga tao na to, sobrang daming pera or anything, they are getting treasure. Pero sabi ni Paul, hindi yan yung bagay na pinagtutuunan namin. Walang problema dyan. Kumbaga, kailangan nyo ng pera. Pero higit sa lahat, yung pinagpupukusan ni Paul dito, yung pinagtutuunan niya ng pansin, ay walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. Nakasama ang Panginoon. Sabi dito, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mga kapatid, no, I hope and I pray na itong bagay na to ay magsilbing kalakasan natin na kahit na minsan tayo ay nalilito, natataranta, or nangihina, magtiwala po tayo sa Panginoon na may hawak ng lahat ng bagay. No? Do not lose heart. Ibig sabihin, yung puso ni Pablo ay binibigay niya sa Panginoon na Lord, sa iyo to at wag mong hayaan na manghina kami. Wag mong hayaan na masiraan kami ng loob. Kumbaga, kung merong depressed sa paglilingkod sa Panginoon, si Paul eh. Sa dami ng mga challenges sa pinagdaanan ni Pablo. Yung mga pambubugbog sa kanya, yung mga pagpapahirap sa kanya. Sabi niya ilang beses nabingit kami sa kamatayan. Sabi niya ilang beses may mga nagpanggap na mga kapatid para ipahuli ako. Tapos sabi ni Pablo, bisan di na kami natutulog. Kumbaga, gising pa kami, nagtatrabaho kami para may makain kami, para makasurvive kami. Kumbaga, yung buhay ni Pablo ay talagang sa Panginoon. I hope and I pray, let us continue to serve God. Continue to serve the Lord. Kahit minsan gusto na natin mag-quit sa ministry. Kahit minsan gusto na natin umayaw. Let us hold the promises of the Lord sa ating mga buhay. No? Isusustain ka ng Lord, sasamahan ka ng Panginoon at sa pagsunod sa Kanya. Wala nang ibang pinaka-safe sa mundong ito kundi ang manatili sa gitna ng kalooban ng Panginoon at makita yung kapangyarihan niya along the way of our obedience to the calling that He has planted into our hearts. Let us pray. Lord, salamat ngayong araw po na ito. Panginoon, napakabuti po ninyo. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Lord God, na manatili kami, Panginoon, sa kalooban po ninyo. Lord, ang dalangin ko po ngayong araw, Lord God, continue to remind us kung paanong nire-remind ni Paul yung batang si Timoteo. Ganon din, Panginoon, patuloy mo kaming i-remind, Lord God, sa pamamagitan ng mga salita po ninyo, na manatili kami, O Diyos, na nakahawak, Lord God, at nakadepende sa mga salita po ninyo. Lord, kung sino man, Panginoon, yung mga nangihina, yung mga nanlulupaypay, Lord God, or nasa point na sila that they want to give up, they want to quit, Lord, I pray for the restoration. I pray, Lord God, strengthen them once again, Panginoon, and remind them once again, Lord God, that you are great, Panginoon, na ang inyong kapangyarihan ay mas malawak, Lord God, kaysa sa mga pinagdadaanan po namin. Salamat, Panginoon. Ngayong araw po na to, I bless may mga kapatiran namin. This is our prayer in Jesus' name. Amen.